Kala ni Inoue astig siya tignan dito eh. Mong ewan lang. Paano, magagawa niya lang yan sa mga boxer na alam niyang walang kwenta mga tol. De, pero biro, malakas talaga yan si Butler. Kala mo talaga may gagawin. Yung sa Ono champion, bida-bida. Kaya tinalo na yan ni Tete noon, TKO pa mga tol. Tinalo din yan ni Rodriguez na tinalo ni Inoue ng TKO. O siya pa yung huling nakalaban ni Inoue sa title shot nito para maging undisputed. So anong chance ni Paul Butler? Wala talaga mga tol. Pero mga tol, seryoso na tayo, no? Ang laking milyones ang nawala ngayon kay Casimero dahil sa pagkaban niya sa Japan. Sayang at niluluto pa naman sana yung laban nila ni Inoue at ginagawa ng paraan ng promoter niya. Ang kaso kasi hindi sumunod sa timbang si Casimero. Tapos binanatan pa ng pangit na pahayag na hindi daw niya trabaho ang pagkuha ng timbang. Wala akong pakialam kung overweight ako. Kung sakali championship yun, kung sakali championship yung laban, pag insayo, pag ano ka talaga. Pasikapan ko na makuha ko yung timbang, pero hindi championship to. Kaya may point pa na 123 yung timbang ko, 1 point lang. Dapat okay yun, option yun eh. Kasi hindi championship, pero okay lang. Syempre mga tol, nabastusan yung mga Japanese fans doon mga idol. Ang gusto kasi madinig ng mga Japanese fans yung hihingi ka ng pasensya kasi hindi mo nakuha yung timbang at magpapasalamat. Kaso napasobra kasi yung salita ni Tata. Pwede naman maging maangas mga tol, pero kailangan mo pa din maging maingat sa salita. Lalo kung may iniingatan kang reputasyon. Na nangyari kay Casimero mga tol, mas lalo patuloy lumabo yung pag-asang matuloy ang labang Casimero versus Inoue. Gaya ng paglabo na sasagutin ka ng crush mo. Mas mainam para kay Casimero dahil 1 taon siyang ban sa Japan, lalo pat promoter niya ay Hapon. Hindi natin alam kung ilang laban na lang natitira sa kanya mga tol, at kung bibitawan na ba talaga siya ni Masayuki Ito. Malamang sa malamang magigain na naman niya ng timbang dahil matagal matitenga. Dapat i-maintain niya lang yung timbang niya sa 130 kahit wala siyang laban. Iwasan ng alak at matatabang pagkain. Huwag susobra. Opinion ko lang naman daw mga tol. Kahit non-title fight pa ang laban, dapat sineseryoso pa din ang paghahanda, lalo sa timbang. Ito naman ang masasabi ko para kay Casimero mga tol. Well, na-realize ko mga tol na dapat mas galingan pa ni Casimero dyan sa super bantam at maging disiplinado lalo na sa timbang. Kailangan niyang targetin yung mga top contender para magkaroon ng world title shot, para maging isang world champion at maging 4 division world champion. Huwag muna siyang maghabol kay Inoue mga tol. Malamang sa malamang babakantehin din naman ni Inoue yan soon at aakyat na ng featherweight. Pagkakataon na yon ni Casimero para maging isang 4 division world champion para bumango ulit yung pangalan. Pero mga tol, sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng isang laban si Casimero sa featherweight division noong 2018 sa isang Meksikano na si Josepek. Panalo dito si Casimero via TK. Hindi kilalang boxer yung nakalaban niya sa featherweight dahil sinubukan lang nila sa featherweight division mga tol. Kasi nga ang normal na timbang talaga ni Casimero kapag wala siyang laban ay umaabot ng 135 pounds to 140 pounds. Ang limit na yan mga tol ay nasa junior welterweight na mga idol Kaya madali na lang sa kanya lumaban talaga sa featherweight division at makuha ang timbang tapos makapag-rehydrate up to 140 pounds sa laban. Kaya ganun na lang kalakas yung suntok ni Casimero. Pero after lang nun mga tol, sumunod niyang laban bumalik siya sa bantam dahil mas madaming opportunity nag-aabang sa kanya nung panahon na yon sa bantamweight division. So yan nga mga tol, kayang lumaban ni Casimero hanggang 135 pounds to 140 pounds o super lightweight mga tol. Na sa tingin ko hindi na kaya ni Inoue dahil payat lang yung katawan ni Inoue mga tol. Hindi na niya kakayanin yung ganun timbang. Kahit nga sa featherweight o super feather, baka mahirapan na itong si Inoue dahil mas mabibigat na ang suntok ng mga top contender doon. Sa tingin ko yung limit ni Inoue ay hanggang featherweight lang mga tol. Sa ngayon talaga mga tol, nakakaapat na laban pa lang naman si Casimero sa super bantam at sa mga hindi pa top contender. Siguro manatili muna siya sa super bantam at maging world champion kahit isang belt lang mga tol para maging 4 division champion bago umakyat ng featherweight division. Kailangan niya munang pabanguhin ulit ang pangalan niya dahil nga ilang beses na itong nasira mga tol sa sunod-sunod na issue na nangyari. Yan ang magandang gawin ni Casimero ngayon. Pagandahin muna ang ring resume. Ang pinupunto ko dito mga tol, kung patuloy nilang hahabulin si Inoue ay lagi lang tong tatakbo mga tol. Mas maganda para kay Casimero sa ngayon ay pabanguhin muna niya ang kanyang pangalan lalo pat nasira ito sa mga Hapon dahil sa pag-overweight nito. Kahit labanan niya muna yung mga nasa top 10 ng bawat sanctioning bodies. Di ko naman sinasabi na labanan niya lahat, pero ito yung magandang gawin para mapaganda yung resume niya at maging 4 division world champion. Kailangan niya lang maging mandatory at makakuha ng belt sa super bantam para makuha niya ang atensyon ni Naoya Inoue. Di mo kailangan maghabol tol, mas importanteng maging mabango pangalan mo para mas attracted kay Naoya Inoue.
dapat wag silang maghabol mga idol. Kailangan muna nilang magsipag at pagandahin ang resume. Sample natin yung laban ni Donaire at Inoue. Kung ginamitan lang sana yun ng Donaire ng pagiging kalmado at ginamit niya yung original niyang style na nag-aabang sabay left hook, tapos siyang si Inoue doon pa lang sana sa first meeting nila. Ang nangyari kasi mga tol, panay habol ng habol si Donaire. Nakikipagsabayan ay mas bata yun tol eh. Mas malakas yung resistensya nun. Nakipagbartugalan ba naman eh. Ang ibig kong sabihin mga tol, kung nabasag nga ni Donaire yung right orbital bone at ilong ni Inoue sa bantamweight, pati yung mga jab straight ni Tapales, napapaatras yung mukha nitong si Inoue at napatumba pa ni Luis Nery sa simpleng left hook lang. Sa tingin nyo ba aakyat agad yang si Inoue sa featherweight at sumalo ng mga suntok sa featherweight na kayang mag-rehydrate hanggang 140 pounds pagkatapos ng weigh-in? Maaari nilang subukan, pero parang dilubyo mangyayari kay Inoue niyan. Kaya sa tingin ko mananatili muna yan sa super bantam ng ilang taon pa. Kaya ito yung chance ni Casimero para pabanguhin ang pangalan niya at maging top contender hanggang sa maging mandatory. Yan ang masasabi ko sa ngayon mga idol. So yun nga, good luck muna sa ating pambato na si General Casimero. Sana makakuha siya ng magandang promoter kung bibitawan man siya ni Masayuki Ito. At makalaban pa din siya kahit hindi muna sa Japan.